ready enough to encounter the Lord in our worship. Maraming nagsasabi na kapag dumalo ka sa church na hindi mo naabutan ang praise and worship, parang kakaiba. Lahat naman ng part ng gawain sa ating kung Sunday service mahalaga. Pero iba ho kasi yung nandoon yung expression natin, part ng ating pagsamba ay pag-awit sa ating Panginoon. So, kaya inihimo ko po ang lahat na sa panahon ng ating pagsamba, we are ready enough, open enough sa ating pong pag-express ng ating papuri sa ating Panginoon. Okay, so it is our second Sunday sa ating series about core values ng CTTP. Ano po yung unang pinag-usapan natin last week? Letter D, discipline. So, itong araw po nito ay pag-usapan naman natin yung letter I, which is integrity. Sa text na ating kuhanin today ay matatagpuan doon sa Tito o Titus sa English, sa chapter 2 verse 7 to 10. Malawak po yung ibang part kaya kinuha lang po natin yung verse 7 to 10. Sa Magandang Balita Biblia, akin po babasahin. Sa lahat ng paraan, maging halimbawa ka ng mabuting ugali. Maging tapat ka at kagalang-galang sa iyong pagtuturo. Nararapat na pananalita ang lagi mong gamitin upang hindi mapintasan ni naman ang mga sinasabi mo. Sa gayon, mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang masasabing masama laban sa atin. Verse 9, turuan mo ang mga alipin na maging masunurin at kalugod-lugod sa kanilang mga amo. Hindi nila dapat sagutin ang mga ito. Ni kupitan man, dapat silang maging tapat sa lahat ng pagkakataon upang maipakilala o maipakita nila sa lahat nilang ginagawa ang kagandahan ng katuruan ng Diyos sa ating tagapagligtas. Sa English Standard Version na salin, Titus 2 verse 7 to 10, ito bang sinasabi? Pwede ho bang basahin muna ng mga ladies yung ilang slide kaya? Dalawang slide o isang slide lang? Okay, so ating dalawang slide po yan. So, mga ladies po muna, basahin po yung talata na yan. 1, 2, 3, verse 7 to 8. Parang imigin na. Parang hindi pa ko ata kayo kapag-alusan, mga kapatid. Okay, verse 9 to 10. Basahin natin ang ating mga men. All the men, please. Manservants are to be submissive to their own masters. In everything, they are to be well-pleasing, not argumentative, not well-feigned, but showing of good faith, so that in everything they may adorn the doctrine of God, our Savior. Manalangin po muna tayo. Dakilang Diyos, salamat po sapagkat mayroon po kaming kalayaan na hindi lang makinig, kundi malaman din yung mga katotohanan pwede naming may apply sa aming buhay pananampalataya. As far as the life of Titus na amin pong titignan ngayon na sa panulat po ni Pablo para sa kanya, tulungan niyo po kaming makita ang mga prinsipyo magagamit din namin as we walk this faith, even in our families, communities, sa workplace, at maging kung paano rin po kami maging isang ehemplo sa iba't ibang areas na maging pagpapala kami habang ipinapakita namin yung buhay na nakaugnay kay Kristo. Today, allow us to see this topic for us, the integridad, na makatulong din po ito para ma-evaluate namin ang aming sarili. Paano nga ba kami namumuhay habang kami ay hindi nakikita ng tao at nakikita sa iba't ibang kaparaanan. Allow us, Lord, to deep in dito sa iyong salita
at bukas ang aming puso sa katuruan, even if there's be a correction word. May your Holy Spirit speak to us through your word. In Jesus' name we pray. Amen. Konting backgrounder lang po, ang Titus po ay 3 chapter lang po siya. Sulat po ito ni Pablo at ang pinaka-main talagang agenda ni Paul ay tulungan itong si Titus sa pag-organize ng church na na-establish doon po sa Crete o Creta sa Tagalog. Na ito po ay parte po yan ng Greece. At ito po ay island, itong Crete. At ang katotohanan, pag binasa niyo po yung Acts chapter 2, as far as the Pentecost, verse 11 in particular, nabanggit po yung lugar na Crete. So most likely, may mga ibang mananampalataya as they come to Jerusalem, ay nabanggit po yung lugar na yun. Pagdating po ng chapter 37 ng Book of Acts, ay mapapansin nyo rin po na pinag-usapan ni Pablo, binanggit ni Pablo ang lugar na Crete, na kung saan doon po sa kanilang paglalakbay, coming from Jerusalem papuntang Rome, dahil siya po ay na-house arrest si Pablo, ay nag-stop over po sila sa Crete, isang island, na kung saan ay bago umalis si Pablo papuntang Rome, iniwanan po niya si Titus upang i-organize yung church. Kaya pag binasa niyo po yung chapter 1 ay yung paano siya pumili ng mga leaders sa church. But at the same time, chapter 2 ay tinignan din po dyan kung paano rin po i-organize na yung church sa isang mas maayos, from the adult to the young people to the bond servants. Kaya nga nabanggit po din dyan yung servants sa ating binasa. Kaya kung titingnan niyo po yung kabuuan po ng Titus, ay isang church na established, kinakailangan i-organize at iayos, at para sa ganun din, sa kabuuan nito, kahit nandun sila sa maraming mixtures of culture sa Crete po, ay maging isa silang huwaran, isa silang maging pagpapala, at lalo na yung pananampalataya nila makikita sa kanilang buhay, yung uri ng pagkaugnay nila sa Diyos. So I think in our time today, hindi man tayo nasa Crete, hindi naman tayo naninirahan sa island of Crete, pero pwede rin nating tignan yung mga principles na makakatulong para sa atin, lalo na pag pinag-usapan yung salitang integrity or integridad. Malimit po, lalo na pag namumuno ka, malimit pong isang malaking hamon ay yung integridad ng isang namumuno o leader. Kapag nasira ang integridad o kaya may mali na ginawa at hindi nakitaan ng integridad ng isang leader, sa tingin niyo po kaya, dapat kaya siyang tularan? O karapat dapat kaya siyang tularan o sundan? Mahirap po yan, di po ba? Kaya, palagi sinasabi ni Pastor Chin sa amin, if anything that you fall short in your leadership, halimbawa, gumawa ka ng kamalian na lalo't si pinagplanuhan, you are done. Gagamit yung word na you are done. Ibig sabihin, nasira na yung pagtitiwala ng mga tao because of that integrity. So mahalaga po ito, lalo sa atin, sa CTTP, ang ating pong ang interpretation po natin dyan, at makababasa nyo rin po dun sa ating tinatawag na book 1 ng ating pong discipleship roadmap, Knowing Christ. Ito po ang kahulugan sa English version. Integrity is the fullness of self and requires a spiritual transformative journey. It requires an inner sense of wholeness and consistency of character. Yeah, consistent character. That is why, that is what we think he says and what he does. It is a choice in all areas of life that we make in our daily journey. Ang kahulugang pakinggan, it is being honest and true in our thoughts, in our words, in our deeds and decision, and methods according to the spiritual truths taught by God. It is integrating all this into one whole person. Whatever we are or whatever situation we are doing through. Tinay natin tinignan, which is I think sa ano rin po, sa
Tagalog, nasalin ito po ang binabanggit. Pag sa CTTP concept or pagkaunawa patungkol sa integridad, ito ay binabanggit. Ang integridad ay ang kabuuan ng sarili at nangangailangan ng espiritual na panibagong paglalakbay. Nangangailangan ito ng panloob ng kabuuan at pananatili ng pagkatao. Ibig sabihin, kung anong iniisip, siyang sinasabi. Mahalaga po yun. At kung anong sinasabi, siya rin ginagawa niya. Ito ay isang pagpili sa lahat ng lugar ng buhay na ginagawa natin sa ating pang-araw-araw na paglalakbay. Ito ay pagiging matapat at totoo sa ating kaisipan, salita, gawa, desisyon at kaparaanan ayon sa mga espiritual na katotohanan tinuturo ng Diyos. Ito ay pagsasama-sama ng lahat ng ito sa isang buong tao. Nasaan man tayo o anumang sitwasyon na pinagdadaanan natin. Ibig sabihin sa konsepto at pananaw ng CTTP, yung buong pagkatao mo yan sa iniisip mo, sinasabi mo, ginagawa mo, desisyon mo, may nakaagipat na salitang integridad. Actually nga po, kung ano nyo rin po yung panahon po ni Titus sa ganitong uri, ay masusubok kung paano sila nagpapakita ng integridad na pamumuhay, yung mananampalataya, either they are Jews or Gentiles. Dahil si Titus po, hindi po siya Hudyo, siya po ay Griego na na-convert into Christianity. Kaya nga, tinuturing kapag hindi ka Hudyo, ang tawag sa kanila ay hindi. So, in that way, maraming pwedeng isipin na para ipakita at paano mamuhay sa mga panahon na yun. At even in our time today, it is a challenge for us how we live a life of integrity sa iba't ibang sitwasyon ng buhay. Kaya pag tinignan niyo po yan sa diksyonareng kaisipan, ang unang tignan natin, ito'y kalidad ng pagiging tapat at pagkakaroon ng matibay na mga prinsipyo sa moral o sa moral ng katwiran. Pwedeng pangalawa, ito estado rin ng pagiging buo at hindi nahahati. Ito'y nagbumula sa ideya ng pagsasama-sama, hindi ang nagkahiwa-hiwalay na bahagi sa ating bilang mga tao. Actually po, pag tinignan niyo po yung biblical principles of or interpretation o kaya kahulugan ng tinatawag nating integridad, ito yung moral na katwiran at ito po yung katapatan at matatag na pangako sa katwiran. So ibig sabihin, ano po siya? Hindi mo pwedeng hati-hatiin yung tao pag pinag-usapan yung integridad. Lahat ng aspeto po yung nakapaloob para makita, ma-express, magawa yung salitang integridad o pamumuhay na naayon sa buhay integridad. Ngayon, nag-try po ako nag-research. Ano ba yung mga areas ng isang tao para makita mo siya ng may integridad? May 7 akong na-discover na sa tingin ko ay pwede rin makatulong sa atin para mabigyan tayo ng mas buong eye views ng isang tao sa kanyang kabuuan. Ano ba yung mga bahagi sa kanyang buhay para specifically, pag sinabi ng integridad, makikita ho sa kanya. Una, yung personal integrity na tinatawag. Ibig sabihin po niyan, being honest with oneself, doing what is right. Wala po dyan nakalagay kasi nalagay ko lang po yung word na integrity, personal. Even doing what is right when no one is watching. Tama yung ginagawa mo kahit walang nakatingin sa'yo. Yan yung personal integrity. Ang halimbawa po niya ay ganito. Yung keeping personal commitments. Kung may personal commitment ka, gagawin mo yan kasi alam mo, sa Lord, nakikita yan sa'yo. Tinitingnan ni Lord yan. Nire-resist mo yung temptation or living according to one's values. At yung values na pinag-usapan natin ngayon, isa yun na tinitingnan natin yung salitang integrity. So yun po yung personal. Second, yung moral. Pag sinabi mo moral, ay adherence to moral and ethical principles distinguishing right from wrong.
Sipin niyo po ngayon yung mga nababalita na pinatay na BNBS, ng driver. Grabe po yun, 3 po yun, na taga-Tondo po pala at nahuli na. Napakasimple lang yung kanilang dahilan. Nagipid daw sila. Nagipid lang pero pumatay pa. Anong klaseng mayroong moral na mayroon dito? Ang mga ilan nga, masyadong yung kanilang description sa kanila. Sila yung mga hayop. Hayop, di ba ba? Hayop, iba't iba yung pwede may expression po yan. Kasi yung talagang pag wala pong tamang moral ng isang tao, marami siyang pwedeng gawin na mali. At yun nga po ang isa sa nakita ko natin, the moral integrity. Ang example po niyan, refusing to lie or cheat or standing up for what is right even when it is unpopular. Kahit hindi siya popular, ay kanya pong tinatayo mo dapat. So, pangalawa po yun. Pangatlo, relational integrity. Kahit sa relationship, makikitaan dapat ang isang tao na may integridad. Ano po nakapaloob dyan sa relational integrity? Being honest, trustworthy, and consistent in relationships. Wow. Sabi mo sa katabi mo, consistent ka ba sa relationship? Parang ganito ho yan, nakakita lang po ng maganda, pinagpalit na yung kanyang boyfriend. Ay, girlfriend na. Hindi ho, ano? Anong klaseng integridad mayroon? So, moral relationship po yun, tawag. O relational relationship, integrity ang tawag natin dyan. Pang-apat, ito, professional integrity. Demonstrating honesty, transparency, and accountability in the workplace or ministry. Hindi lamang sa workplace. Kasi kahit sa ministeryo, ipinapakita yung moral na integridad. At nakapasok po doon yung hello natin na isang word, accountability in the workplace or ministry. Ano yung example po niyan? Avoiding corruption, doing fair business. May mga business po yan, tamang pagkilo po ba? O yan, pinanahin niyo pa ng isang guhit para makadaya. Isang guhit lang yun, pero daya pa rin yan. Ano po ba yan? Pwede nakapaloob po dyan yung not taking credit to others' work or ina-avoid yung others' work credit. Sabihin, kung gawa ng isang tao yan, i-expressate po yan. Dahil yan ay pagkilos ng isang tao, dapat mayroon kang professional integrity. So, from personal to moral to relational to professional, pang-5, yung tinatawag nating spiritual integrity. Dito, makakaano rin po natin yung kahalagahan po dito. Kahit sa spiritual na aspeto, dapat makikita ka ng integridad. Ano yung nakapalog po dito ng definition? Living in alignment with one's faith, beliefs, and relationship with God. So, naka-align yung buhay mo sa sinasabi ng salita ng Diyos, yung katotohanan, at yung iyong relationship kay Lord. Ano yung example nito? Ang best example na pwede nating makita. Practicing what you preach, consistent prayer life, avoiding hypocrisy. Pag sabi mo sa katabi mo, bawal dito ang, pag sinabi natin hypocrisy, hipokrito, tawag natin po dyan, di ba? Pero ano ibig sabihin niyan, pag tinawag natin yung hypocrisy, may pakitang tao. So, hypocrite, kung yan natin, so, hypocrito sa Tagalog. So, paging totoo ka, kung yung buhay mo, ipakita mo talagang totoo ka. So, that is spiritual integrity. And then yung pang-anim, social integrity. Ito, treating others with justice. Dito pumapasok yung nangyayari ngayon na sabihin natin nga, binanggit natin kanina, na yung maraming gumagawa ng kamalian at maging yung hindi pagtrato sa kapwa. Ang binanggit po dyan is treating others with justice, fairness, and compassion in society. So, ano yung pwedeng example natin? Speaking up against injustice, which is tayo hindi masyadong po dyan. Parang okay lang sa atin na may pinapatay. Pero pag mga ibang tao, hindi kaya nila yun, kaya nag-speak up sila. Showing respect to all regardless of status or background. Pati yung pagrespeto mo sa tao ay bahagi po yan na social integrity. And lastly, dito sa iba't ibang dimension na pito na pinag-usapan natin about integrity is intellectual integrity. Yung honest
honesty in thought, acknowledging facts, and being open to the truth even when it challenges one's views. So dito pinag-uusapan din yan ano yung kalawakan ng dapat mong ilagay sa sarili mo at makita yung integridad kahit doon sa kabukasan ng iyong kaunawaan at lalo kahit na-challenge. Example po niyan, admitting when you're wrong, so medyo mahirap gawin yon. Being honest in research or academic work. Kapag pinag-usapan natin po, yung pag-aaral ay pinag-usapan, kaya may tinatawag tayong intellectual property na dapat ina-acknowledge mo yung sumulat ng libro na yan o gumawa na huwag mong angkinin kung hindi naman talaga sa yan. Kaya intellectual integrity ang pinag-usapan natin. So, kaya yung pito na yan ay ano po yan na-i-express lahat yan kapag pinag-usapan yung personal, moral, relational, professional, spiritual, social, and intellectual. And I think, tingnan niyo po, saan part ka dyan na sabihin natin hindi mo nagagawa yung tamang pamumuhay sa integridad? Either ba sa personal mo na buhay, either sa moral, relational, professional, spiritual, social, or intellectual. So, kita natin yung dimension na yun. Yung binasa natin kanina, mayroong tatlong mahalagang gusto ko pong i-point out na kailangan po natin i-zero in as far as the text is concerned. So we will be having an expository learning dito po. Una, natanong natin, paano natin makikita isang quality ng isang tao na may integridad na dapat nating tularan? O kung ilalagay natin yung tanong, ano ang mga katangian ng isang disipulo na personal way na dapat tularan? Ngayon, nung aking pong tinitignan yung sulat ni Pablo kay Titus, ay mahalaga pong kanyang pinukos po doon yung unang bahagi. Yung verse 7 ay binanggit po niya doon yung salitang, show yourself to be a model of good works. Or sa Tagalog na kabuuan ng verse 7 ay ito pong sinasabi, sa lahat ng paraan. So ibig sabihin, all the dimension, kung binanggit natin na pito na yun, sa lahat ng paraan, maging halimbawa ka ng mabuting ugali at maging word tapat at kagalang-galang sa iyong pagtuturo. So unang po din nating tingnan dito is be a model of good works. Alam niyo po, minsan hindi masyado itong nagmamanifest sa atin dahil fake lang yung ating pong ginagawang basihan ng pananampalataya at pagiging follower ni Christ. May faith ka sa lahat ng bagay, pero nawawala yung result ng faith na mayroon tayo, which is good works. Gusto ko rin balansehin na yung good works na yan ay hindi dahil ikaw ay mabuti kaya gagawa ka ng mabuti. Kundi gagawa ka ng kabutihan dahil resulta yan ng pagkakilala mo kay Lord na nagbigay sa iyo ng kaligtasan, kaya ang resulta po niyan makikita ang good works sa iyo. At huwag din sabihin natin yung paggawa ng kabutihan ay may count yun para mapunta ka sa langit. Kasi mostly po may mga ganong kaisipan, ay gagawa na lang po ako ng kabutihan para makarating ako sa kalangitan. Hindi po. Yung good works is a result of your faith in Christ. So ibig sabihin, hindi mo pwede sabihin, Pastor, Kristiyano ako pero hindi ako nakakagawa ng kabutihan sa iba. Medyo mahirap po yun. Kulang ang result ng iyong pagkilala kay Lord. Kasi yung good works should be the result of who you are in Christ. Kaya kapag tinignan niyo po yung great na word yun, na salitang words, or show, ay parecho. I don't know kung nandyan, tama. Gamit lang tayo para mas makita natin yung lalim ng kahulugan. Or pwedeng to offer, yung word na show, present, provide, or show oneself as something. Parang ganito po, patunayan mo na ikaw ay followers ni Christ, na sa iyong pagkakilala kay Kristo, nakaranas ka ng kaligtasan, ang pwedeng mangyari rin sa iyong buhay na pagpapatuloy ay makitaan ka ng magbubuting gawa. Sabi mo sa katabi mo, nakakagawa ka ba talaga ng mabuting gawa? Kasi kung hindi pa,
Panahon na po mga kapatid. Alam niyo po, madaming pamamaraan paano natin yan ipakita. Halimbawa, may kapitbahay ka. Kapitbahay mo ay iniisip mong sa tingin mo ay masama o kaya hindi mo nakakaayos kung mayroong mga problema. Halimbawa na lang, nilagyan ka ng basura o nilagyan niya ang basura niya doon sa tapat ng bahay mo na hindi dapat. Ano yung pag-uugali papakita mo doon? Aawayan mo kaya? Yeah. So, simple naman po yun. Paano mo ipapakita yung mabuting pag-uugali at gawa kung ilalagay natin doon sa areas na yun? Basura lang po yung pinag-usapan natin. So, ibig sabihin na challenge po yung ating pong good works sa mga panahon din na kailangan ipakita. To offer, to present, provide, or show oneself as something. Kaya ang isang tinignan ko po dyan, implies po nitong paggawa, be a model of good works, is yung contagious na paggawa ng kabutihan. Alam niyo po, ikumpara niyo po, kapag gawa ka ng kabutihan, compare sa gawa ka ng kamalian, ano yung malimit na makaka-influence? Is it doing the good works or doing the bad works? Malinaw po yan sa atin. Kasi po ang hirap tingnan, Kristiyano ka, gumagawa ka ng mali sa kapwa. Instead of kabutihan. So, doon pa lamang, problema na kaagad, question mark na yung pagpapakita mo ng pagkakakristiyano mo. And that is why, yung paggawa ng kabutihan, contagious po yan. Sabi mo sa katabi mo, nakakahawang kabutihan. Lawa yun po yung makita mo sa atin. Yung nakakahawang paggawa ng kabutihan at show us that we have that kind of integrity to do good deeds to others. So yun po. I hope and I pray maintindihan natin na habang gumagawa ng kabutihan ka sa anumang kaparaanan na sa ito'y maayos, it will influence other people who show that kind of kindness or contagious work of goodness. I think yan po. Lalo na kapag binasa niyo po. Dito rin sa chapter 2 verse 14. Kasunod din po yung binanggit ni Pablo kay Titus. Sabi po niya sa verse 14 ng chapter 2 na naghahandog ng kanyang sarili. So, Christ po yung ginamit niyang example para sa paggawa ng kabutihan. And then palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan nang magsigasig na sa paggawa ng mabuti. I think wala akong inilagay na po dyan na verse. Even verse 8 ng chapter 3 pa rin. Magkakatiwalaan ang aral na ito, kaya nais kong buong tiyaga mong ituro ito. Ang mga nananalig sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti na siyang karapat-dapat at kapaki-pakinabang sa mga tao. Even verse 14. Verse 14. Verse 8, verse 14 din, binanggit sa chapter 3. Turuan mo ang ating mga kapatid sa pananampalataya na ilaan ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti upang makatulong sila sa mga nangangailangan at maging kapaki-pakinabang. Isipin niyo po yan sa isang church, alam kung paano gumawa ng kabutihan, magagandang gawain at pagtulong, sigurado po ipinapakita yung totoong modelo ng kabutihan na paggawa. Contagious po yan. Second, doon sa part ng model of good works. Consistency. Kasi ang pagiging pamumuhay sa integridad, dapat consistent ka. At lalo na yung paggawa ng kabutihan, hindi ka lang namimili na ito yung tutulungan ko, iba hindi. Consistency is part of it. So yung continuous intention of action, not one-time show, but an ongoing presentation of one's life as a model. Kapag sinasabi rin ni Pablo kay Titus, continuously show yourself as an example bilang isang leader ng church ng Crete. Every aspect of life through good works. Mahirap po maging consistent, di po ba? Consistent sa time, consistent sa mga, consistent sa prayer, consistent sa pagbabasa ng Bible, pero sa life, to
live a life of integrity, bahagi po siya pala. Yung pagiging consistent lang na yung paggawa mo ng kabutihan. So from continuously and consistency, yung pangatlong pwede natin makita dito sa point number 1 natin, yung commendable or commendably. Kasi kung tingnan niyo po yung verse, I think verse 9, tama ba? Tingnan natin yung verse 9. Kasi si Lord mag-glorify sa paggawa natin ng kabutihan. And I think yun po yung isang parang kung baka ilalagay natin sa lahat ng paggawa ng kabutihan, ang pinaka-main mo talaga ay hindi para itaas ka, hindi rin para makilala ka, para mag-glorify si Lord. Sabi mo sa katabi mo, dapat yung ginagawa mong kabutihan, it must be glorifying God. Kasi otherwise, kung gumagawa ka ng kabutihan para lang may kilala ka ng mabuti, problem po yun. Pero kapag gumagawa ng kabutihan ka, dahil alam mong si Lord ang mag-glorify, mas lalo pong si Lord natutuwa sa atin. Natutuwa sa iyong gagawin. Kahit palihin yan. Kahit hindi mo na sabihin, ipangalandakan, ako'y tutulong sa mahirap, magpapakain ako sa mga nangangailangan. Kahit hindi mo na sabihin yan, if you do it for the glory of God, you are commendably in the hands of God, and God will be blessed you more. Ang tanong natin dyan, tama ba ang motibo mo sa paggawa mo ng kabutihan? Otherwise, kung hindi, nawa, iayos mo muna yung motibo mo. Na ang palaging paggawa mo ng kabutihan ay dahil gusto mong, lalo yung pinaka-final is to glorify God. And I think yun po yung nakita ko natin dito. Paul is saying to Titus that you must do a model of doing good works. At dapat continuous yan, consistent, and commendably by God. I think maganda pong tingnan mo natin yan. Ay, pinapakita natin dito as a cross-reference. May sa panulat po ni Pablo sa mga taga-Colosas. Even din po sa letter C po pala, yung panahon po na si Matthew ay sumusulat doon sa Matthew part verse 16, which is even the Lord Jesus Christ ay binanggit po dito. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Sermon of the Mount po yan ni Jesus Christ. At isa rin na tinutukan niya na kahit na yung paggawa ng kabutihan, dapat palaging motive and purpose is to glorify God. And the more you glorify God in your doing good deeds, I do believe si Lord patuloy kang i-bless. Amen? At of course, hindi naman kagagawa ng kabutihan para i-bless ka ni Lord. Masamang motibo naman po yun. Kasi ang mangyayari po dyan, paano po hindi ka binless? Sa paggawa ng mabuti, gagawa ka pa rin ba? So doon masusukat ngayon yung tamang motive on how you see what you are doing, lalo na doing good deeds. So ang tanong natin ngayon, isa ka bang Kristiyano na tapat sa paggawa mo ng kabutihan kahit hindi nakikita ng iba? O kaya yung ilalagay natin, ang buhay mo ba'y ihemplo ng mabuting gawa? Kayo na po makakasagot po yan. Pero sa ating tingnan mo ngayon, isa sa mga pwedeng integridad sa pagpapakita ng dapat sinusundan na ehemplo ng isang tamang bumuhay sa integridad is doing good deeds. A model of doing good deeds. Pangalawa, malimit po natin napapakinggan na kung ano yung sinasabi ng bibig mo, dapat yan din yung tamang ginagawa mo. So parang hindi dapat magkasalungan. Tama po ba yan? So kaya nga ang ginamit kong word po dito sa ating second point is to see that tayo dapat ay be a model to walk. Ipamuhay mo kung ano yung sinasabi mo. Ulitin ko po yan. Be a model to walk the talk. Ito po yung challenge ko sa atin. Kasi ang katotohanan, malimit naman tayong pwedeng kung nakikilala tayo'y Kristiyano, ay most likely ang pwedeng nakdunood sa atin o nag-o-obserba within the family, of course, dahil palaging kasama natin yan. Pero at the same time, you are also working. Kung may opisina kang pinapasukan, meron kang boss o manager. So most likely, yung mga tao na kasurround din sa'yo, nagbabantay din
kung ano yung binabanggit mo at kung paano ka kumikilos sa sinasabi mo. Nakikita niyo po yung kahalagahan po yan. Ganon din, kung nasa community ka, paano ka makitungo sa komunidad ng mga kapitbahay o mga kaibigan? Inoobserbahan din po nila yan. Paano ka nagsasalita at paano mo ipinapamuhay yung sinasabi mo? So hindi pwedeng magkasalungat po yan. Kasi kung magkakasalungat po yan, magiging problema po. Magiging confusion o makukonfuse yung mga tao. Totoo na talaga itong siya ay Kristiyano o Kristyanuhan lang. Sabi mo sa katabi mo, Kristiyano ka ba talaga? Kasi otherwise, kung wala kang pagkakaiba kung sa mga taong naka-observe sa'yo, eh paano mo may ipapakita yung totoong model of walking the talk? Magkakaproblema po tayo dyan sa bahagi na yan. And that is why, kung titignan niyo po yung verse 7 to 8, binanggit po ni Pablo, I think, balikan po natin yun, yung verse 7 to 8, as far as this, be a model to walk the talk. Kasi po ito po yung malaking palaging challenge po sa atin. Nagdadala tayo ng Biblia, pero yung Biblia hindi talaga nagiging buhay sa atin dahil baliktad yung pinapamuhay natin sa sinasabi ng Biblia. So, tignan na natin yung verse 7 to 8 na yun as far as our text is concerned. Sa Tagalog, ito pang sinasabi, nararapat na manatili o pananalita ang lagi mong gamitin. So, yung word na speaking, upang hindi mapintasan ninuman ang mga sinasabi mo. Sa gayon, mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang masasabing masama laban sa atin. Napakaliwanag po yun. Na ibig sabihin, in our speech, dapat hindi magkasalungat kung ano yung ating ginagawa, sinasabi o pinapamuhay. So mahalaga po na ating tingnan po yan na may kasamang ang ginamit pong word po dyan with integrity, dignity, at yung tinatawag nating sound speech. Ginamit po ni Pablo yung tatlong areas na po na yan. So ibig sabihin, dito po sa area ng walk the talk as a model, yan po kasi nahahamon tayo kapag paano natin sinasabi ay nakikita sa atin. Halimbawa, I think yung isang challenge po dito ay paano mo sabihin Kristiyano ka kung ang ginagawa mo ay totoo dapat ang sasabihin mo pero ang kabaligtaran ng sinasabi mo ay sisinungaling. So doon pa lamang sa bahagi nun, nagkakaroon ka na ng confusion of walking the talk. So ibig sabihin, the integrity, dignity, and sound speech ay ating pong dapat bantayan. Kaya parang inaano ni Pablo kay Timoteo na yung pagtuturo mo ay makikitaan din sa iyong pananalita, yung katapatan, which is the integrity, yung karangalan o dignity, at maayos na salita, yung sound speech. Ginamit din po ni Pablo nung sumusulat kay Timoteo. Ito ang kanyang sinasabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 15 in regards to walk the talk. Do your best, sa verse 15 ng 2 Timothy 2, do your best to present yourself to God as one approved, a workman who does not need to be ashamed, and who correctly handles the word of truth. Parang ganito po yan. Kapag isang leader sa simbahan na magaling magsalita sa pulpito, kung halimbawa ako po yun, pero pagdating sa bahay naman palamura. Kung mayroon kayo napakinggan ganon, ibig sabihin hindi niya ipinapamuhay yung kanyang sinasabi. I don't know, wala pa naman siguro napakinggan yung kapamilya ko sa bahay na namumura ako pag nagagalit. Sino ho dito yung mabilis magsalita ng mura pag nagagalit? Pero sinasabi mo dapat mahinahon, self-control, pero hindi pinapamuhay yan. So doon pa lang, hindi mo yung pinapamuhay kung ano yung sinasabi, lalo na sinasabi ng Biblia at dapat sinasabi mo. And I think challenge po sa atin po yun dahil hindi po tayo exempted dito. Maging pagdating po sa workplace, paano mo ipinapakita yung iyong pagiging Kristiyano? Sa iyong kilos, sa iyong sinasabi.
maging sa iyong pag-iisip. Kung may mga pagkakataon, it needs to think about something. How do you show the model of walk the talk? Kaya ganito rin po yan, parang pwedeng tingnan natin. Ang pananalita mo ba ay nagpapalapit o nagpapalayo sa mga tao kay Kristo? Kasi hindi nila maintindihan na yung sinasabi mo kabaliktaran ng iyong ginagawa. Kaya mahirap nga kung mapalapit ang tao kay Kristo. I think yun po yung hamon sa atin. Hindi lamang tayo dapat model ng good deeds, but also be a model of what you say, you walk with it. Kung ano yung sinasabi mo, ipinapamuhay mo. And yan po yung mahalagang bahaging dapat nating maintindihan na isa yan na bahagi din dapat makita sa atin sa ating pagpapatuloy sa pagsunod sa Panginoon. Okay, so ano yung number 1 ulit? Point number 1 natin, be a model of good works or doing good deeds. Second, be a model to walk your talk. And then lastly, be a model in the workplace. Pag tinignan niyo po yung easy to read version na verse 9 to 10 dito sa chapter 2 na ating binasa kanina, ito pang binabanggit. And tell those who are slaves. So dito pinag-usapan yung mga bond servants at the time. They should be willing to serve their masters at all times. Hindi po pag may sweldo lang sila. At all times yung ginamit po dito. They should try to please them, not argue with them. Mahirap pong gawin po yan. Lalo na kapag ikaw'y nangangamuhan o kayo may boss ka, marahil mahirap pakitunguhan ang iniisip mo. Are you still willing to serve and to give them what is needed as a worker? Verse 10, they should not steal from them. Na huwag dapat magnakaw. And they should show their masters that they can be trusted, the word, trusted. And then in everything they do, they will show that the teaching of God, our Savior, is good. Tatlong areas po ang gusto ko pong i-point dito sa point number 3 natin. Una, yung willingly obeys or submit to their master, verse 9. Pinag-usapan natin yung word na discipline last week. At isa sa mga bahagi doon yung paano natin ipakita yung tamang pagsunod sa government. Sa submission next week ay pag-uusapan yan at si Ate Sharon, yung ating preacher. Ay natutukoy din dito naman ay kung paano ipakita yung pagsunod sa higher position, either in the government, o kung ikaw ay estudyante sa iyong teacher, o ikaw ay isang nangangamuhan sa iyong boss. At lahat po ng aspeto na yan nakapaloob yung pagiging model sa workplace. Simpleng na lang po, kung sakasakali lagay natin. Kung ikaw ay mabuting nagpapakita ng tinatawag nating modelo sa trabaho mo, at pagpay pinag-usapan yung time na pasok, tama rin po ba before the time nandoon ka na? Simple na po yun. Kasi kung ang pag-uusap ay 8 o'clock ang pasok, nalate ka ng 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, o 1 hour, paano ka magiging model? Hindi ka bibigyan ng tinatawag nating award, pagiging isang punctual na trabahador. Itabik nyo yan, kasabi nyo pag nagtatrabaho yan, be a model of doing to the right person, o yung pagsunod at pag-submit sa master. Alam niyo po, kapag ikaw ay discipline sa ganong areas, ako po, I think yan din isa. Itong mga lately po, may mga meetings, at lalo na dito sa ating barangay ng Monday, ay ako po yung naka-assign para mag-pray over before the progressing ceremony. So ang call time namin po, lalo na pag kami na nag-share bago mag-pray doon sa flag ceremony, ay 6:30. So 6:20 pa lang, nandun na ako, umuulan dahil ang malimit sa flag ceremony sa harap ng ating bagong CTO.
Pero meron din kasing ground floor po yun na malawak. Pag umuulan doon talaga. So 6:20 pa lang, nag-post na ako doon sa aming GC. Dito na ako, wala pa yung mga kasama ko, nagsisit up pa lang doon yung mga in charge doon sa ating pong barangay. Yung isang pastor na malapit lang din, kalikod lang nung Station 6 nga actually, so adjacent lang doon sa ating barangay hall. Sabi niya, nagulat ako, pupunta sana ako kasi meron maliit na tindahan po yan. Mamamalingki sana ako, kaso lang nag-post si Pastor Johnny, nandun na siya. Sabi niya, nahihiya naman ako, pero late pa rin siya dumating. Kasi at least 7 o'clock, yung start talaga, nandun na kami lahat. So, to make the story parang ganito po. Ako po kasi ay talagang, parang naka-built-in na po sa akin yung anytime na mayroon po mga meetings, mga gawain, at least either 1 hour or 30 minutes o kung yung call time ay ano po yan, in advance pa ako bago yung call time. Ano po pinapakita po dyan? Kasi kahit doon pa lamang sa areas of time ay nagiging model ka na, I think makikita yan ng boss mo at minamarkahan po yan. Di ba? May mga trabaho. Pakitas nga may trabaho dyan. Nahiya na po kayo. Doon pala matetesting na po yung pagiging isang modelo nyo sa pagsunod sa anumang pinagkaisahan. Kasi po kung wala kayong klaseng ganung uri ng pagpapakita ng integridad, hindi kayo magiging modelo, lalo na sa workplace. Ngayon, magiging trustworthy na tinatawag sa verse 10 na pagkakatiwalaan. Alam niyo po, sa maraming pagkakataon po, kung ikaw ay, mas naman kasi dito, sino dito yung may talagang boss sa work? Sabihin may talagang matrat yan. So, malimit. Alam niyo po, ang kakayanan ng isang manggagawa ay hindi lamang nasusukat sa kanyang skills. Malimit po, tinitingnan din yung kanyang character. At yung character bearing po yan. At tatagal ka kapag nakita ka rin ng modelong nakakapagbigay na sinasabi nating hindi lamang siguro pinag-usapan yung productivity kasi part naman yun, pero yung pagkakatiwalaan ka, lalo na kapag pinag-usapan ay kapirahan. Ikaw ay isang, halimbawa, even dito sa church, kung ikaw ay naging treasurer ng church natin, kung milyon-milyon ang pumapasok sa church natin at loobin ng Panginoon, dumating tayo sa ganun, no? Milyon-milyon, no? Wala pa tayo kasing umaabot sa ganun Pero may mga pagkakataon sa whole year natin, sa report ng ating pong treasurer, ay minsan umaabot tayo ng 1 milyon. Sa isang buong taon na po yun. Pero kapag magiging tapat kayo sa pagbibigay, exit po. Ay, pakita ko lang yung kamay mo. Kasi katapatin ko din po yung pagiging modelo sa paano ka sumunod sa Panginoon. Yung trustworthy. Pag napagkakatiwalaan ka, I tell you, magiging mas bibigyan ka pa ng tinatawag nating hindi lang reward, but also more responsibility. Di po ba? Kasi kahit na maliit na bahagi pinagkatiwala sa hindi ka napagtiwalaan, paano ka magiging modelo dyan? Kahit na tagalinis ka lang dito sa church natin. Nagsimula po rin po ako sa ganyan. Dahil yung church natin sa Pangasinan, nangungupahan tayo dati sa bayan. Lumang bahay po yun, nasa second floor. Ang sahig po niyan ay kahoy. Kaya bago pa lang mag-Sunday, Saturday ng hapon, dahil wala pa tayo mga ibang na train, ako yung kabataan, high school daw. Ako yung naglalampaso doon sa sahig ng church natin. So, in that small way, hindi ko alam na umantong ako sa isang mga trabaho, responsibilidad sinasabi natin na pwede kang pagkatiwalaan. And I think yan po yung isang dapat makita rin sa atin, hindi lamang sa church, even in our workplace. Mahalaga po. Kasi the more na nakikita yung magiging ikaw ay nagiging modelo sa iyong katapatan at yung integridad na mayroon ka, una, naluluwalhati si Lord na pagkakatiwalaan ka. At the same time, yung last part niyan, dito sa point number 3 natin, yung credibility of the gospel message, sabi ni Pablo. Kasi pinapakita rin po ni Pablo kay Titus, na habang itinuturo mo sa kanila yung paggawa ng kabutihan,
na sila rin ay dapat makitaan din ang tinatawag nating paggawa ng pagiging tapat, at even in the workplace na mayroon sila. Lalo na yung mga slaves, kasi yun ang tinutukoy ni Pablo dito, at binabanggit niya kay Titus na dapat sila maging credible sa kanilang pamumuhay, at yung paging halimbawa niyan para yung salita ng Diyos, the gospel, the faith that they have should be more influence to others. Parang ang pinapakita po niya dito ay tulad ng sinabi rin po ni Pablo sa mga taga-Colosas, dyan sa chapter 3, verse 22 and 23. I don't know kung mayroon tayo dun sa slides. Sabi po niya ni Pablo sa mga taga-Colossian church, servants, obey your masters in everything. Obey at all times. The same din yung words na ginamit din ni Pablo kay Titus. Even when they cannot see you, don't just pretend to work hard so that they will treat you well. No, you must serve your masters honestly because you respect the Lord. And verse 23, in all the work you are given, do the best you can. Work as though you are working for the Lord, not on earth or not any earthly master. Parang sa kabuuan yan, yung work na mayroon ka, blessing yan. Yung business na mayroon ka, blessing yan. Gawin mo lahat yung nararapat na gawain ng tama at may kasamang pagpapakita ng tamang kung sa business you are fair, sa work mo hindi ka na late, hindi ka umuwi ng mas maaga sa tamang time out. Ibig sabihin, tama yung paggawa mo dahil ang pinakalahat naman po yan, si Lord dapat yung mag-glorify at makikita nila na totoo ka ng followers of Christ because you are following the Lord in even doing what is right in the workplace. And I think yung challenge po sa atin ngayon, kapag isa kang empleyado, ikaw ba'y tama sa pagsunod o masunurin ka ba? Maaasahan ka ba? Ikaw ba'y hindi pala sagot? O lalo na, hindi ka rin nagnanakaw. Kasi yung peltring, yung binanggit po ni Pablo kay Titus, ay isa yun. Ibig sabihin lang ay ganito ang challenge sa atin. In all these three aspects, isa kang Christian na kumikilala kay Lord, sa anumang ginagawa mo, nagiging modelo ka ba? I think yun po magandang tanong sa atin. So, ibig sabihin lang, kahit na doon sa paggawa mo ng kabutihan, kapag ikaw ay, halimbawa, isa kung cashier, yung tinatawag na gampanin o trabaho, pag may mga tao bang sabihin natin tama yung pagbibigay mo ng sukli, hindi kulang. Maraming pagkakataon kapag nagsukli ka ng sobra at kung ito naman ay in out of your hindi mo sinasadya, of course, pwede rin kakalta sa iyo yun kapag hindi na isaulit kung binigyan mo ng mataas na kaya sobra sa sukli. Pero challenge sa iyo dahil siyempre kapag hindi ka nasa focus, baka ka magkakamali ka. So kahit doon sa areas na yun, dapat tama pa rin yung iyong focus na paggawa. So, as we apply these three areas, mga kapatid, living a life of integrity ay naka-involve yung undivided, whole, dapat kabuo ka, totoo ka, truthful ka, consistent ka in adhering the moral principles. Tinitingnan mo rin na ini-ensure mo na no discrepancy between inner beliefs, yung outward action mo as you walk your talk. Nag-glorify si Lord sa lahat ng aspeto ng buhay na mayroon ka. Even your speech or conduct. Or kung may mga pagkakataon, you turn down opportunities or experience that conflict with faith or moral standards. Parang ganito po yan. Before I end. Halimbawa, ilagay natin sa simple lang. Dito po, wala po akong patatamaan po dito, pero pag natamaan, bato-bato sa langit. Isa kang Kristiyano, siyempre isa sa mga, sabihin natin vices.
Kasi yan na yung sa mga challenge kasi na pwede mangyari. Pangangatawan mo kaya kung halimbawa nagyaya yung kasama mo sa work o kaibigan mo na mag-inuman. Pag sinabi natin mag-inuman, siyempre uupo ka doon, di ba? Tatagay ka rin. Tama po ba? Kaya mo kayang ipangatawanan na ikaw ay totoo ng Kristiyano na hindi ka na doon sa uring pamumuhay ng Panginoon. Yan. E sasabihin, Pastor, isang shot lang naman po yun, parang makikisama lang. Kahit pa paano, Pastor, ano yung Pastor? Yung isang shot na yun, magbigay pagkakataon na maniwala sila na ako'y Kristiyano at maniniwala sila kay Kristo. Saan ba pupunta yung one shot na yan? May kasunod pa yan, siyempre. Alam mo naman sasabihin ng kasama mo, uy, one shot lang talaga, ah. Ano pong gusto ko yung dito? It should be, our life will be an exemplary of what's doing good works. Paano tayo mamuhay sa tinatawag natin modelo ng either in the workplace or yung pakikisama natin sa tao. Kasi po, ang malimit pong pwedeng tingnan po dyan, pag yung mga simpleng na bigyan mo, most likely mauulit po uli yan, di po ba? Tama po ba? Kasi hindi ka humindi eh. Hindi ka tumayo doon sa dapat mong time. So, simpleng vices lang po yan. How about kung ang pinag-usapan po ay pagsisinungaling? Sabi mo sa katanong mo, hindi ako yan. Hindi ako yan. Hindi ako yan. Simple lang, halimbawa. Nakita mo yung iyong katrabaho sa workplace. Kasi yung workplace pinag-usapan natin via model. Na-late siya ng 30 minutes, tapos ikaw yung hawak ng time, sabihin timekeeper ka. Tapos sasabihin ng ka-workmate mo, pwede ba bro? Ilagay mo na lang tamang oras. Huwag mo ilagay na late. Hindi ko alam kung ano sasabihin. Uy, mamimerindahin mo ako mamaya, pwede na rin. Doon pa lang ha. Nasusubok po talaga yung pagiging modelo mo doon. Tatayaan mo kaya yan na kung late talaga, wala tayong magagawa. Kasi kapag isipin mo yung pakikisama, paano yan? Nagawa mo na one time. Halimbawa, na-late siya ulit kinabukasan. Ano na mangyayari sa'yo ngayon yan? So, na-compromise na po yung stand mo bilang model of doing the right thing. Hindi ka tumayo sa katotohanan. So, ano pinapakita natin dito? In these three areas na gusto pa nating tingnan dito sa sinabi po ni Pablo kay Titus, ay dapat nating tingnan that our life, para maging tularan o huwaran na pwedeng sundan ng iba, you should live a life to be a model of good works, be a model to walk the talk, and be a model in the workplace. Sa iyong buhay ba ngayon, mga kapatid? Ang mahalaga, yung pinakaunang sermon na narinig ng iba ay yung buhay mo na nakapaloob dito sa tatlo na pinag-usapan natin. Be a model of good works or doing good deeds. Be a model to walk the talk. And be a model in the workplace. May tatlo po akong tanong na pwede nating isipin, pwedeng discuss sa inyong mga video. Una, ang buhay ko ba, so personal ko ito, pwede nyo i-share sa iba. Ang buhay ko ba ay huwaran para sa iba? So, yung tatlong areas na pinag-usapan natin, pwede nyo i-point doon. Paggawa ng kabutihan ba, naging modelo ako? Pamumuhay ko, ano yung sinasabi ko, ginagawa ko, tama ba? Kaya sa aking trabaho, naging modelo ba ako? Pangalawa na tanong, may integridad ba ako na sinasabi at ginagawa ko? O kung ano yung sinasabi ko, ginagawa ko. So, you walk the talk po yan. And then lastly, nakikita ba sa akin ang magandang balita ng Diyos? Sa trabaho, sa bahay, paaralan, o sa community kung ikaw man ay nakikisalamuha sa iyong komunidad. Kapitbahay man yan, o kung ikaw ay isang leader ng community, o senior citizen, kung ikaw ay leader ng senior citizen.
Nakikita ba yung magandang balita na sinasabi dapat natin sa iba na ang Diyos ay mabuti? So I think these three areas will help us na tanong para mag-reflect tayo dito sa ating topic today. Tayo manalangin. Lord, patawarin niyo po kami kung sa maraming pagkakataon ay hindi kami nakaabot sa nais mo pong lakaran namin. Lalo na kung paano po kami makitungo sa kapwa, yung paggawa ng kabutihan, talagang hindi nakikita talaga sa amin, makasarili pa rin kami sa maraming pagkakataon. Parang iniisip namin, dapat kabig sa amin lahat yung mga bagay na pagpapala. Pero nakakalimutan namin na isa pa lang dapat makita sa amin bilang follower mo is to show ourselves even in the way we should do good deeds to others. Tulungan niyo po kami na mapawi at mapalitan ng tamang pag-iisip, tamang pananaw na ang paggawa ng kabutihan, ito'y resulta ng aming pagkilala sa iyo. Hindi para kami maligtas at makilala, but in all the motives of what we are doing to others to glorify your name. At patawarin niyo rin po kami sa maraming pagkakataon na kabaligtaran yung sinasabi namin sa aming pagkilos at pamumuhay. Ibig sabihin, hindi nakikita, hindi nagmamatch kung ano yung sinasabi namin, iniisip namin na dapat lakarin namin. Tulungan niyo rin po kami na sa maraming pagkakataon kung hindi kami naging tapat sa aming mga workplace, kung kami estudyante ay hindi kami naging tapat sa pagsunod sa anumang patakaran sa loob ng eskwelahan, even inside the church as well. How we could do our best to serve you as the main purpose of what we are now as a church. Lord, may you bless all of us and may ask that forgiveness that we may renew and transform our minds and to do what is right. Yes, in our broken world, Lord, alam namin na hindi kami exempted. Kung sasabihin namin dahil marupok lang kami, ay hindi naman naging isa yun na purpose ng why we are living to the right in integrity. But because of your help, because of the work of the Holy Spirit that is in us, because your word that we are living for ay makita rin sa amin. Dahil kakayanin din po namin mamuhay ng tama na may integridad. In every dimensions na nabanggit namin kanina, either moral, sa spiritual, sa social, sa personal, sa intellectual, at sa ibang aspeto pa na nakikita dapat yung integridad na pamumuhay na mayroon kami. Mahalaga po ito bilang core values ng amin bilang kami ay CTTP member. And that is why allow us to journey together and at the same time to live a life of integrity for the glory of your name. In Jesus' name, this we pray.